Praise the Lord! Magandang gabi sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon. So we are live mga kapatid sa ating pong prayer devotion ngayong gabi. At nais ko pong i-share natin itong ating prayer devotion night mga kapatid. So pabuti na natin yung mga 15, pwede na tayo mag-start. Praise the Lord. Okay. So last week medyo challenging po yung ating technical pero sabi ko nga marahil ang Diablo ay gusto tayong hadlangan sa pamamagitan ng mga technical So magandang gabi po sa ating lahat. Hello Brother Kaloy Sale. Okay po ba yung ating sound? So naka Bluetooth wireless mic po tayo. So kindly comment kung okay po yung ating sound ngayong gabi. So meron na po tayong dalawang tagapakinig. So kindly, hello Sister Cecil Kabanatan Magsino. Sige po, mag-share po muna tayo ng ating palatuntunan mga kapatid, ng ating prayer devotion bago tayo mag-start mga kapatid. Okay, ako mismo ay papasalamat. So halos kararating-rating lang din po namin, galing kami sa isang cell church na meron po ang TMC Church at napaka-traffic. Hello, Sister Shelo Rivera. Congratulations, anak, sa iyong graduation. Pagpalain ka ng ating pong Panginoon. So, sa lahat ng mga magulang, congratulations sa graduation ng inyong mga anak. So, ako po ay matagal na pong graduate ang aking mga anak. So, my eldest is has graduated from what we call secondary education. At yung akin namang bunso ay financial management. Alright. Sige po, atin po munang i-share ang ating link sa ating mga kapatiran upang sila po ay makinabang sa ating pong gagawing pananalangin at pagtalakay. Okay po ba yung sound natin bago tayo magpatuloy? Is my sound loud and clear? Okay. So last week ay niresolve namin yung technical issue last Thursday kaya pauman hindi tayo natuloy. Pero ngayon, tuloy-tuloy na po tayo. Okay, thank you very much for confirming na maganda po ang ating dating ng ating sound sa inyo at salamat sa biyaya po ng ating Panginoon. So again, kindly share po itong ating prayer devotion ngayong gabi upang marami pong makinabang sa ating tatalakayin salita ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. So nagagalak po tayo sa ating Panginoon, napaka bilis ng panahon, matatapos na naman po ang buwan ng Marso. And next week will be the month of April, mga kapatid. Sige po, sa lahat ng mga kapatiran po natin ay magsipag-ready na po tayo. At yan natin ang ating Panginoon ay mapagpala ang ating mga spiritual na mga pangangailangan mga kapatid. Okay? So, thank you Jesus. So again, maraming salamat UPC Balayan under Pastor Reverend Jerry Arsobal. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good evening, Sister Daisy Kabanatan Magsino. Okay, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Alright. So, ang laki po ng tinatawag na mga pagbabago sa ating kapaligiran. So, may mga lugar kami nadaanan na napakaluwag. Pero may mga lugar din po na talaga namang napaka-traffic. Praise God. Supposed to be, baka dapat 5:30 nandito na tayo sa church, pero hindi ko tayo ng ibang part ng Caloocan dahil napaka-traffic sa area ng Diparo. Salamat sa Panginoon. Okay. Sige po, malapit na po tayong mag-15. Pag tayo po ay naging 15 ay pwede na po tayong magsimula sa ating pong prayer devotion. Good evening, Sister Ofelia Puno.
at Brother Nico Magsino Hernandez. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. So again, sa lahat ng ating mga magulang, binabati ko po kayo sa mga nag-graduate ng grade 6, nag-graduate na senior high o yung iba moving up, at nag-graduate anytime this months to come sa what we call college degrees. Hello po, na Sister Nanay Carmelita Barrientos Cuevas, kagagaling lang namin doon kanina sa bandang Baysa. Good evening, Pastor Jerry Arsobal. Amen. Sabi niya, good to see you, my friend. God bless you. Sabi ko nga, tinitimbang ko, Pastor Jerry, pero sabi nga, all things work for good pa rin. So maya-maya ang ating mga kapatiran sa TMC ay magjo-join na po yan dahil ito ay na-promote natin sa kanila. Alright. Hello, Tatay Jan. Mayong gabi. Mayad na gabi dyan sa Iloilo. So habang tayo po yung nagbabatian, mga kapatid, na imbagarabi kada kayo amin sa lugar po ng mga Ilocano. Praise the Lord sa Middle East, Masa Al-Kair. Amen. Binabati po natin ang mga kapatid nating Kapampangan, Maya Pabengi, sa ating mga kapatid po sa Pangasinan, Masantos, sa Salabi, si kayo amin. Ayan. So, maya-maya, kumaga tayo natapos ay support din tayo sa Pure Gospel doon sa kabila. Nagmo-monitor din tayo. Good evening, Tatay Elvis Casulia. Brother Marvin Wahingo, na ating napakasipag na driver na manggagawat evangelist. Good evening na Sister Yolanda Balboa, Sister Carmen Apasan. Brother Bert, kamusta po? Mayag na gabi dyan sa lugar po ng Rodriguez Rizal. Puri ng ating pong Panginoon. Ayan. So sa lahat ng mga kapatiran sa TMC, atin din pong share ang ating program sa lahat ng naabot ng ating palatuntunan. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoong Diyos. Alright, 4 na lang at 15 na tayo. Good evening, Sister Yasmin, ang ating literature committee, mga kapatid. Sa church namin, Pastor Jerry, meron kaming multimedia, meron kaming multitech, at meron ding literature ministry. Dito po yung mga mahusay sa tinatawag na mga poems, mga articles. So sila po yung aming mga staff para sa mga post about mga articles. So sila po yung nag-i-edit ng mga articles for posting. So lahat ng mga kapatiran na meron kayong kaalaman sa what we call newspaper, kung kayo ay active, si Brother Hans Miral ay nakikita ko. Ayan, so 20 na po tayo mahigit. So ibig sabihin tayo po ay ready na para sa ating pong pagsasahim papawid. Ayan. Thank you, Jesus. God is worthy. God is worthy. Amen. So puri ng ating pong Panginoon. Nakita ko si Brother Hans. So advance graduation kay Brother Hans. Kila Sister Angelica, marami tayong mga gagraduate. Kay Sister Yasmin sa college. Si Sister Angelica, si Bayan, Brother Hans ay graduating sila sa senior high. Ayan. So again, sa lahat ng ating pong naaabot ng ating pong programa o ng ating program ay magsisimula na po tayo, mga kapatid, purihin ng ating pong Panginoon. So God is so good. So tayo po ay magsisimula na. Salamat again, Pastor Jerry, for this opportunity na tayo po ay magkasama-sama sa gabi ng pananalangin. So puri ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Baki ng Diyos, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat kami ay binigyan mo muli ng pagkakataon upang makinig ng iyong mga salita. Gamitin niyo po ang iyong lingkod upang sa gayon ay maging kasangkapan po kami para po sa panalangin at para sa pagdulog sa iyo, Diyos. Kami po ay itago sa liwanag mo upang hindi makita ang aming mga sarili, kundi ang makita ay ang kaluwalhatian mo, Panginoon. Let your name be glorified, God, as we glorify your name. Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Good evening, Sister Pastor Grace Arsobal, Sister Maribel Pagaran. Ayan. So binabati rin natin ang atong mga igsuon, Visayas, Mindanao, maayong pagpaminaw kaninyo diha sa mga igsuon nating Bisaya. Sa ating mga tugang, marahay na banggi sa Indogabos dyan po sa Kabikulan. At maayig ayabi dyan po sa lugar po ng Sambales. Ang aking mother po ay
Mother side is from Botolan, Zambales, habang ako po ay sa father side, Daraga, Albay. Good evening, Tate Ariel Mirador. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa ating pagsasama-sama sa salita ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. So, sa walang pagtatagal, if you have your Bibles, mga kapatid, Matthew 12:29. In the book of Matthew chapter 12, verse number 29, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo binigyan ng Diyos muli ng pagkakataon na makabahagi ng inyong prayer ministry, Balayan Church, and I am hoping na ang ating magiging paksa ay magiging pagpapala sa ating pong mga tagapakinig, mga kapatid. Alright? Praise the Lord. Binabati rin natin mga kapatiran dyan sa lugar ng Candaba, Pampanga. Naway pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So marami tayong mga bagong mga self-church today. Good evening, Nanay Nancy Dangla. Nay Magarabi dyan po sa lugar ng Baguio City. Hello kapatid, Tugang John Michael Botalon Chavez. Marahay na banggi dyan sa lugar po ng Tabaco Albay. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good evening, Brother Edmark Lagindin. Salamat sa ating si Brother Edmark, isa sa mga pinagpalang young people. Yan ang kanyang palayaw, Don Pacondo. So mayamang lingkod ng Panginoon. Siya nawa. Sister Mia Miral, ang ating pong chairman ng ating missions department, ay pagpalain. Siya po'y nakikinig abang nasa Mercury drug. Okay. So sa walang matatagal, in the book of Matthew chapter 12, verse number 29, ganito po ang sabi sa atin ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Matthew 12:29, sabi ng salita ng Panginoon, siguro simulan natin ng 26 para kumpleto ang ating mapapakinggan. Matthew 12:26 hanggang 29, at kung pinalalabas ni Satanas, siya ay nababahagi laban sa kanyang sarili. Papaano ngang mananatili ang kanyang kaharian? At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila'y pinalalabas. Kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating na sa inyo ang karya ng Diyos. O papaano bagang makapapasok ang sino man sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang mga pag-aari, kung hindi mo nagapusin ng malakas at kung magkagayoy masamsam niya ang kanyang bahay. Good evening, Nanay Bioli Premne. Hello, Sister Chisette. The Lord bless you. Puri ng ating Panginoon. Ang ating pong paksa ngayong gabi is about having victory over the adversary. Kung napansin nyo, nag-post kami kanina ng isang thought na tinuro ko kagabi sa aming midweek leadership and mentoring night, na kapag ang diablo ay, sabihin na natin, ay lalaban sa atin at hindi tayo lumaban, lalabanan pa rin niya tayo. Pero kapag lumaban tayo, mga kapatid, ang diablo ay tatalikod at siya po ay lalayo or kakaripats ng takbo palayo sa mga anak ng Diyos. So the devil is only afraid sa mga taong hindi lumalaban sa kanya. But when you stand up in the authority of God, the devil ay tumatakbo at lumalayo sa atin. Good evening, Sister Olen Mamarin. Tonight, ang ating paksa is about having victory over the adversary. Purihin ang ating Panginoon. Habang nabubuhay po tayo sa mundong ibabaw, tayo po ay makakaranas ng patuloy na pakikipagbaka sa tinatawag na Prince of the Power of the Air at sa mga kampon niya na masasamang espiritu. At wala tayong pwedeng option but to fight these demonic powers or influence sa ating kapanahunan. And I'm here to tell you, mga anak ng Diyos, there is victory over this adversary. So siguro, nabanggit ko po sa inyo, last 2 weeks ago, kami po ay meron pong isang pinuntahan sa Candaba, Pampanga. At doon ay merong mag-ina, baka nakikinig sila ngayon, na kung saan ay palit-palit po yung masasamang espiritu. 3 sila, isang kapre, isang matandang babae, at isang, yung laki ay bata pero matatalas o pointed yung kanilang mga taenga. In other words, inkanto. In other words, maligno. Good evening po,
Maya Pabengin, Mami Teresa Bayanan Tiglao, and Sister Herlin. So we immediately went to doon po sa Candaba, Pampanga, at kami po ay nagsagawa ng deliverance or pagpapalayas ng demonyo. Pagdating namin doon, hinahawakan yung ating kapatiran, kaya po siya kapatiran dahil nabaptize na siya. Ayan mo, Pastor Jerry, papadala ko yung video kung paano po siya ay napalaya. Sabi, hindi mo ako kaya, akin ang kaluluwa niya. Pero sabi ko, ang Panginoon, ang may-ari ng kanyang kaluluwa. And then we baptized that dear sister, kasama yung kanyang, kasi sila yung mag-ina na naalian ng masamang espiritu. 5 albularyo na po ang nilapitan nila, pero lilipat-lipat lang, kaya napagod sila. But praise be to God, because of God, through our prayer, to our ministry, napalaya po yung mag-ina, at ngayon po ay nabaptize na po ang kanilang family. And Lord willing, mga kapatid, ay may gawain na nasimulan po doon sa lugar ng Candaba, Pampanga, mga kapatid. So, different barangay, Lord willing, magkaroon po ng church doon sa lugar ng Candaba. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, ang diablo ay isang kalaban o isang adversary na may tungkulin tayong mga Kristiyano na labanan. Hindi natin option na magpahinga. Hindi natin option na yung diablo ay panaluhin natin. Kaya malaga sa ating buhay na tayo po ay makaunawa ngayong gabi that God gave us the Holy Spirit, that God baptized us in His name, para tayo po ang yuyurak sa ulo ng diablo, mga kapatid. Kaya isang bagay po ang dapat nating maintindihan, na isa po sa dahilan kung bakit si Lord Jesus Christ ay namatay doon sa krus ng Kalbaro ay para i-destroy at para sirain ang gawa ng kaaway. Yan ang sabi ng John chapter 10, verse 10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy, but I have come that you might have life and have it more abundantly. Sinabi rin ng 1 John chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay alipin ng diablo. Amen. Alipin ng diablo. Ngunit naparito ang Panginoong Hesukristo para sirain o tapusin ang gawa ng kaaway. Nais ko pong sabihin sa inyo, tayong mga Kristiyano, kahit hindi tayo lumaban sa diablo, ang Panginoon ay inuutusan tayo na i-advance ang kingdom ng ating pong dakilang Diyos. Pero isang bagay ang dapat nating maintindihan, bagamat nasa spiritual battle tayo sa mga panahon ito, huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot mga kapatid, dahil bakod tayo ng banal na dugo ni Kristo Jesus at bakod tayo ng banal na espiritu ng ating pong Panginoon. So tonight mga kapatid, sa lahat ng nakikinig na mga apostolic, mga believer, sa ating Panginoon, kaya po nating ipanalo si Lord. Kaya nating yurakan ang ulo ng demonyo. Kaya po natin, hallelujah, amen, yung mga aktibidad, yung mga kilos ng kaaway sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating bansa, sa ating mga barangay, sa ating mga syudad, at sa ating bansa, particularly, we can crush the head of the serpents to the powerful name of our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, isa po sa palatandaan na tayo po'y believer according to Mark chapter 16 verse 17, and these signs shall follow them that believe, they shall cast out devils, they shall cast out demons in my name. Kaya isang bagay po yun na dapat nating malaman, na tayo po ay merong pananagutan o meron tayong authority para labanan ang masasamang espiritu. When I was an evangelist, mga kapatid, isa sa mga ginagawa namin o inaaral namin, mga kapatid, kapag kami po ay pumupunta sa mga lugar, is that we discern the gates of the city. Well, wala tayong masyadong time, pero bigyan ko ng mabilis na ibig sabihin. Pag sinabing gates of the city, yan yung entrance ng spiritual na mga bagay. Pwede, sa good na bagay, yan po ay through the gospel. Pag sinabing gates of the city, ito po yung lugar kung saan nagsisimula yung dominion ni Lord Jesus Christ. Pero sa what we call sa spiritual realm naman, ang gates of the city ay tumutukoy kung saan doon ay binagsak ng demonyo yung lahat ng kanyang power para pasamain yung bayan, yung barangay o yung syudad, mga kapatid. Good evening, Sister or Brother Joselito Dilag, mga kapatid. So mamaya, magdadaanan ko po yan, pero I am now, papunta na po tayo sa mahalagang katotohanan about our lesson. Again, sa mga ka-join lang, ang lesson po natin is about victory over the adversary, victory over Satan.
victory over the devil. Okay? Now, narito po ang ating mga susi or mga hakbang para magkaroon tayo ng victory over the devil. Mga kapatid, noong unang panahon, marami sa atin takot na takot sa kadiliman. Marami sa atin takot na takot kay Satanas kasi ang paglalarawan kay Satanas ay may sungay, mga kapatid, may tangil, namumulang mata, may kapang itim, at pagkatapos meron siyang malaking port. Well, that's not the true Satan. Hindi yan yung totoong Satanas na nasa Biblia. Ang totoong Satanas na nasa Biblia, anghel. Mukha siyang anghel. Because Satan, before he was, pinalaya sa langit at pinalaya sa Garden ng Eden, he is an anointed cherub. Isa po yan sa type ng mga angels noong mga panahon na yon. Kaya ang diablo, para katakutan siya, pinayagan niya na dayain itong mga what we call mga painter para i-depict si Satan na nakakatakot na demonyo. But still, sinasabi ko po, ang diablo po ay hindi dapat katakutan, ang diablo po ay hindi dapat pangilagan, dapat siyang mangilag sa atin, dapat siyang kumalipas ng takbo, because greater is He that is in us than he that is in the world. Minsan nabanggit ko sa inyo, minsan tayong mga Kristiyano, bakit ba tayo nanonood ng horror? Nanonood tayo ng mga zombie, nanonood tayo ng mga wakwak, mga maligno, tapos hindi ka na makatulog ng maayos. Hindi ka na makapunta ng CR mag-isa. So that's not of God. Hindi po sa Diyos natin yan na tayo po'y nag-aalaw ng mga takot sa ating buhay. Remember, God has not given us the spirit of fear, but of power. So simulan na natin. Ano po yung mga hakbang para magkaroon tayo ng victory over the devil? Are you ready? Number 1, bind the strong man. Alam niyo yung word na strong man ay isang biblical term na nung panahon na yon, ang strong man ay tumutukoy sa gwardiya, sa watchman ng isang lugar, ng isang syudad, ng isang tahanan. So yun yung pinakabantay na sinasabi ni Jesus, malibang ating gapusin, yung strong man na yan ay hindi natin masasamsam yung mga bagay na naroon sa bahay na yon. Kaya mga anak ng Diyos, unawaan nyo na mga kapatid, the reason why minsan may mga lugar ang hirap pasukin ng gospel, may mga tahanan mahirap pasukin ng gospel, may mga tao ang hirap pasukin ng gospel because may strong man sa buhay niya. Merong demonyo na nagbabayad ng kanyang isipan, nagbubulag ng kanyang kaisipan para hindi niya maintindihan yung glorious gospel ng ating Panginoon. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, nang tinanggap natin ang banal na Espiritu, binigyan tayo ng discernment to know what kind of adversary, what kind of strong man we are dealing sa isang lugar. Nabanggit ko sa inyo mga kapatid, may mga lugar, bakit doon ang lakas ng immorality? Ba't doon sa lugar na yon ang lakas ng aksidente? Bakit sa lugar na yon maraming namamatay? Ba't sa lugar na yon maraming nalulunod? Yan po yung strong man ang tawag dyan. Nabanggit ko sa inyo noon, nung ako ay nasa Bicol, bagamat ako po ay Bicolano, may mga lugar na nagulat ako when I began to preach sa aking bayang Sinilangan. Meron pong isang lugar doon, ang pangalan ay Pulanggi. So yung Pulanggi na lugar na yon ay may church po tayo doon. That's right, Satan doesn't deserve respect. Dapat siya pinapalayas, mga kapatid. Pagdating ko doon, kasi nga po, whenever I preach to a certain place, pinagpipray ko yung gates of the city, may strong man pa ba doon, para mas effective tayong makapag-minister, makapangaral doon. Kasi hanggat mayroon pong strong man doon, yung gospel na pinapangaral natin ay what we call may challenge, may struggle, parang pigil, mga kapatid. So, ang ginawa ko, one of the morning, after ko mag-almusal, ay nakipag-usap ako sa mga matatandang mga tao doon sa lugar ng Pulanggi. Ang Pulanggi ay isang syudad sa lugar ng Albay. At doon ko natuklasan ang history ng Pulanggi. Na kaya tinawag pa, nung panahon pala ng Hapon, di ba, meron pong tinatawag na comfort women doon sa lugar ng Pulanggi. And there was a particular comfort woman na ginawa na niyang kabuhayan yung paggamit ng kanyang katawan. Siguro sa isip niya, siya ay nire-rape na rin lang ng Hapon, bakit hindi na rin lang niya pagkakitaan? So, ang ginagawa ni Anggi, pag siya ay nagsuot na ng pula, alam nila kagad na may mga customer siya. Kaya pag nakita, nakapula si Anggi, ayan. Alam nila kagad na siya po ay may mga parokyano. Kaya doon na uso, yung lugar na yon ay tinawag na
pulanggi, dahil nakapula si Anggi. And when I research yung spiritual situation doon, medyo hindi maganda ang nangyari sa lugar ng Pulanggi. Maraming mga lingkod ng Diyos doon ang nahulog kay Anggi o sa babae. Kaya yun ang isa sa mga binanatan namin nung kami po ay nandoon. Dahil sa ganung espiritu ng prostitution, ito wag tatangos ang ilong ng mga Bicolana, magagayon talaga ang mga Bicolana. May mga Bicolana ba dito? Say amen? Meron ba nakikinig ngayong gabi na Bicolano at Bicolana at Bicolano? Ang mga Bicolano, uragon. Ang mga Bicolana, magayon. Magayon is maganda. Ang unang-unang gagawin natin para mapaglabanan o mapagtagumpayan natin ang diablo is we need to bind the strong man. Kaya sa mga fastings natin, sa mga overnights natin, we bind the spirit in Balayan. We bind the strong man sa lugar po ng Malaria, Caloocan, sa lugar po ng San Jose del Monte, Bulacan. Naalala ko nung nagpa-pioneer po ako dito sa Malaria, Caloocan, pastoring ako nung time na yun sa Sampaloc, Manila. Pag ako'y nagbabayad ng malaria, tinitingnan ako ng makahulugan ng mga driver. Kasi nalaman ko yung malaria, bagamat ito po yung negative na term din, kasi nga naman ang panahon na nga po, lahat ng mga sundalong Amerikano na nagkakaroon ng malaria, dito po sa ospital na malapit sa amin dinadala. Pero nakilala ang malaria, supposed to be na lugar na gumagaling ang malaria, ginawang pangit ni Satanas, naging tambayan at naging escape route yan ng mga hold-upper. Kaya pag mayroong bababa ng malaria, alerto ka agad yung mga driver, kasi dyan, Pastor Jerry, bumababa yung mga snatcher, mga hold-upper dyan po sa malaria, meron po dyan tulay na pwede mong baybayin, nasa lugar ka na po ng Bagong Silang. Kaya nung nalaman ko yun, kaya pala maraming takot magbaba, mga taxi, ayaw magatid sa malaria, dahil lugar pa yan pala yan dati na dyan tumatakas yung mga hold-upper. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, may strong man, mayroong strong man ang bawat lugar, bawat barangay, bawat syudad, bawat bansa may strong man yan. Pero purihin ang ating Panginoon that Lord God put the church wherever you are. Purihin ang Panginoon sa lahat na nakikinig. Kaya yung church nandiyan sa inyong lugar. Yung church nandiyan sa lugar ng balaya, sa barangay na yan. Kasi kayo, ako ay gagamitin ng Panginoon para i-break at i-bind yung strong man na yan. Kaya napansin niyo yung mga typical na pagnanakaw. Pag pumasok sila sa bahay, kailangan magapos nila yung mga posibleng hahadlang para sila po yung makapagnakaw. Good evening, kapatid na Daniel Marahay. Hindi ko alam kung si kapatid na Daniel Marahay ay isang pastor. So kapatid na lang para general ang gender. Mga kapatid, napakalaga po yan. That before na i-harvest natin ang kaluluwa sa ating mga lugar, i-bind natin yung strong man. Every time we pray, every time magkaroon tayo ng fasting, i-bind natin yung strong man kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Lagi ko sinasabi, the presence of the church, kung saan mang lugar tayo naroon, is a testimony and is a declaration na si Lord Jesus Christ ang may-ari ng lugar na yon at hindi si Satanas. Kaya ang diablo dyan sa lugar ng Balayan, Pastor Jerry, wala na siyang magagawa, wala na siyang galaw dyan. Pero kailangan pa rin natin, mga kapatid, na ikangay sakupin, na ikanga po'y i-break ang galamay ng diablo sa pamamagitan ng authority, ng wisdom at ng power ng Lord. Good evening, Sister Oliva Amdalion. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Pangalawa na dapat nating alam na hakbang for us to overcome, to overtake the adversary, we need to rebuke the demons. Mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng karunungan sapagkat ang pagpapalayas ng demonyo ay hindi basta-basta. Alam nyo ba ang diablo, kilala niya kung sino ang kanyang susundin? Alam ng diablo kung sino ang dapat niyang katakutan. And I tell you mga kapatid, the devil doesn't know your mind, doesn't know your heart, but he knows your life. Alam ng Panginoon kung sino ang prayerful dito ngayong gabi. Alam ng Panginoon kung araw-araw kang nagpipray. Alam ni Satanas, mga kapatid, kung ikaw ay tapat sa Panginoon, may nakakakita man o wala. Alam ng Diyos na ikaw ay palasambahin sa iglesia o sa bahay dalanginan. You cannot, hallelujah, rebuke the demon kung alam mo sa sarili mo, wala kang apoy. Wala kang authority against him. Yan nga po yung nangyari na yung mga anak ni Seba ay nakasalubong ng isang demon possessed.
At akala nila susunod sa kanila yung dyablo kung gagayahin nila sila Apostol Pablo. Sabi niya sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ni Pablo, sa pamamagitan ni ganito. Di ba? Pero nagsalita yung demonyo, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, pero sino kayo? Kaya ang tanong ko sa inyo ngayong gabi, kilala ba kayo ni Satanas? Nanginginig ba yung pangalan? Nanginginig ba siya pag binanggit ang pangalan mo? Sa lahat ng nakikinig, Tatay Noel, pag binanggit ba ang pangalang Noel Premne, nanginginig na ba siya? Pag binanggit ba yung pangalang Ofelia Puno, nag-aal sa balutan ba yung dyablo? Amen. Alam niyo, meron kaming karanasan ng aking asawa. We were invited to preach in Kias, Baguio, under Pastor Corpus ng mga panahon na nanay Nancy. At alam niyo yung bahay ni Pastor Corpus, alam niyo sa Baguio, pagpupunta ng Baguio, kakaiba. Ang mga bahay doon, hindi pataas, pababa ang pagpasok mo sa sala, merong hagdanan, di ba naninang si karamihan. Magsisimula ka sa third floor, depende kung anong floor yung nakalagay sa highway. Yung kila Pastor Corpus, third floor ka agad. Tapos may hagdanan para mag second floor bago ka makarating sa ground floor. So doon kami nag-stay sa third floor. Sunday yon mga kapatid. At ako hindi ako mahilig masyado magkape. Ngayon lang ako nahilig magkape. Lalo na pag libre ha. Masarap maglibre, Pastor Jerry, no pag libre. So, hindi ako mahilig masyado magkape. Mas okay ako sa gatas. So, yung wife ko, nag-aayos siya, naglalambing sa akin, ipagtimpla ko siya ng kape. So, pinagtimpla ko po yung aking asawa, si Alma. So, puno yun ha. Imagine, mainit pa yon. Alam niyo mga kapatid, minuto lang, mga 1 to 2 minutes, hinanap ng asawa ko yung kape niya. Sabi ko, kabibigay ko lang ng kape. Pagtingin ko sa kape, wala na, ubos na. Imagine, 1 to 2 minutes, ubos na kagad yung kape. So doon namin na-discern, mukhang merong house spirit. Now, sa mga hindi familiar sa terminology ng demonology, meron kasi tinatawag na dalawang spiritong namamahay sa mga bahay natin. So mamaya, if you will allow me, kahit mamaya nasa bahay ninyo, mag-cast tayo ng mga house spirit, ha? Sino tong dalawang house spirit na to para magkaroon kayo ng idea? Unang tinatawag na mga house spirits, what we call familiar spirits. Ito yung mga spiritong ginagaya ang itsura mo, ginagaya ang mga galaw mo, pati amoy mo. Ito yung mga sinasabing nagmumulto pag may namatay. So the loved ones na namatay, at di umano nagpaparamdam, they are not the spirit of your loved ones, but they are familiar spirits. So sila po ay dapat pinapalayas sa inyong mga bahay. So yan ang number 1 na klase ng spirito, familiar spirits. So house spirits yan. Sila po ay hindi naman harmful, pero nagiging mapaglaro yung mga yan. Nananakot yan sila. At ito pa, meron din klase ng house spirits na kung saan, yan po yung nagtatago ng gamit nyo. Nakaranas ba kayo? Alam nyo, nilapag nyo yung susi sa ganitong lugar. Nilagay nyo yung wallet nyo sa ganitong lugar. After 1 minute, nagugulat ka, wala na yung wallet mo. Wala na yung gamit mo. Pero ilang araw ang pagitan, nakita mo, nasa gilid ng aparador mo. If you are experiencing those things, may house spirit sa bahay nyo. O kaya yung may ginagawa ka, parang merong anino na biglang dumaan sa harap mo, halimbawa yan ng mga house spirits. So mamaya, yung mga nasa bahay, tuturuan ko kayo paano mag-house cleansing. Pwede tayong mag-prayer kahit nasa bahay nyo, nandito kami. We will pray na ma-cleanse. So meron dito nakakaranas ng ganong mga karanasan, mag-thumbs up kayo. Hintayin ko muna. Yung mga nakakaranas ang sinabi ko, na parang may paglalaro sa bahay nyo, yung medyas nawawala, pero ilang araw nakikita nyo. Susi, nawawala, ilang araw nakita nyo. O yung mga gamit nyo na nabago yung position. Thumbs up po. Sino rito? Mag-thumbs up muna kayo. So kung nakakaranas kayo mag-thumbs up, magpipray ako sa inyo. My house spirit sa inyong mga lugar. Now, ito na. Nung kami po ay nakadiscern, hello, Sister Eden, mga kayang people natin sa PEC, Cabrera, Bagasina. So, nung kami kumakain, umuwi kami galing sa church nung gabi, nakwento namin sa pastor doon, na meron kaming na-experience at they began to tell us stories. Na yun nga, yung medyas nawawala,
Ang diablo pa naman, pagmumulan niya ng away, ng di pagkakaunawaan ng mga nagsisimba o naghahandang mag-church, mamaya sira na yung spirito mo kasi yung medyas naging dahilan ng pagtatalo. And then, binanggit namin sa kanila, merong mapaglarong espiritu sa inyong bahay. Kaya ang sabi ko, pwede ba tayong mag-pray? Para yung masasamang espiritu na yon mawala sa bahay ninyo. At hindi ko makakalimutan, sabi ko, we will pray also na kayo mismo makita ng yung spiritual eye. So what we are dealing with, these playful spirits. Good evening, Sister D. Boris. So nag-cleansing kami sinimulan namin sa babae. Tapos hinuli namin yung third floor. And we began to bind the spirit na nandun sa bahay na yon. At lahat kami nabuksan ng aming mga spiritual eyes. At ang nakita namin maliliit na mga espiritu, mga demonyito, o sa term pa natin, mga duwende, nagtitingkayad sila, may dala-dala silang mga bagay, isang pamilya ng duwende, nagtitingkayad, at nung sinabi namin sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo, nagtakbuhan yung mga duwende. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga kapatiran, if ever lang, na ang bahay nyo nakakaranas kayo ng kakaiba, you need to pray. You need to cleanse your house. Ito palagi ko sinasabi to. Bawat dumadalaw sa ating mga bisita, wala tayong problema kung Kristiyano, no? Pero kung tumatanggap kayo ng mga bisitang hindi mananampalataya, I would like for you to know, may mga kargang dala yan. Hindi mo alam kung possess yan. Hindi mo alam kung may nakakapit na espiritu dyan sa kanilang katawan. Ito, totoo nangyari. Meron kami napunta ang church. Hindi ko lang babakitin ko saan. Good evening po, Sister Cervantes Sonia. Meron kami napunta ang isang church. Hindi ko lang babakitin ko saan. Akala ko ako lang ang nakakita. So, narito ang couple na yon. Yung asawa niya nakaupo sa sofa. Pero yung mister nasa tabi lang, nakatayo. Di ba merong mga armrest ang mga furniture. Akala ko ako lang nakakita. Pagtingin ko doon sa babae na yon, nakita ko yung demonyo na sumusuka, sorry po sa kumakain sumusuka ng green. At yung suka ng demonyo, natatapon dito sa bumbunan niya, green, yung saliva. And you know what? Ano po ang sinabi sa akin ng Espiritu Santo? Ang babae yan ay woman of gossip. Ang babae na yan, pinagmumulan ng away dahil sa sinasabi niya. At sa paraan ng Diyos, nakausap ko yung pastor nila, doon ko na-confirm na yung babae na yun nagkukos ng trouble doon sa church nila dahil sa chismis, dahil sa sinisimulan ng mga hindi tamang mga salita. So alam natin, demonyo yung naglalagay ng ganong klaseng ugali. Sabi ko nga, anong klaseng tao yung gustong masira ang tao? That's not, lalo kung Kristiyano, hindi yan attitude ng Kristiyano. Hindi dapat natin ikinasisiya yung kasiraan o ikasisira ng ating kapatid. Ako bilang Kristiyano, pag mayroon akong maririnig na alam ko, ikasisira ng pastor, ikasisira ng miyembro, kaya totoo, hindi, Pastor Jerry, I don't listen to it. At kung mapakinggan ko man, lalo kung lingkod ng Diyos, hindi ko po ito ina-absorb. Ang sabi ko, ang Diyos ang nakakaalam. Kung may kasalanan si Pastor, ang Diyos ang mamalok niya. Pero hindi natin ita-down. Hindi natin sisiraan yan sa pamamagitan ng palit-palit o salit-saling salita. So mga kapatid, we need to learn to rebuke demons. Sabi ko nga, pag hindi tayo marunong magpalayas ng demonyo, baka tayo ang mapalayas. Naalala ko, meron kaming, nung worker ako, meron kaming birong awit, ako'y nagagalak, pinalayas ni Jesus. O si Jesus pinalayas? O di ba? O ako'y nagagalak, binihag ng bisyo, pinalayas ni Jesus. Parang baliktad. Pag hindi tayo mag-ingat, tayo ang palalayasin ng demonyo at hindi tayo ang magpapalayas ng demonyo. Mga kapatid, dapat tayo mga Kristiyano, hindi tayo dapat magulat. If we are from time to time, may expose tayo sa gawa ng kaaway. Thank you, Sister Lisa, mamaya tinan ko siya. Mga kapatid, sabi ko nga, hindi ko po pwedeng ikwento sa inyo lahat yung aking karanasan sa spiritual warfare. Kasi baka hindi nyo kayanin. Pero sa inyo ko lang sasabihin, hindi ito alam ng buong mundo. Nasa 21 days fasting ako, sabi ko nga sa turo ko kagabi.
Nakaranas ako mag-fast on my 21st day of fasting. Bigla akong nagising, Pastor Jerry. Tapos nagising ako, sinasakal ako ni Satanas. Sinasaktan ako ni Satan. Mga kapatid, sa Bible, mapa-Legion, mapa-Agabon, or Apollyon, pareho lang po yan, si Satanas pa rin yan. Strong demons po yan. Mga kapatid, dapat tayong mga Kristiyano, hindi tayo dapat mahirap gawin ang authority na magpalayas ng demonyo. Huwag kayong mag-alala. When the need arise, you need to rebuke that. Hindi naman pwede lahat ng demonyo i-rebuke natin. Pag kailangan lang naman. Pag merong mga Kristiyano o mga tao na ino-oppress or napuposes na, you need to rebuke it in the mighty name of Jesus by the blood of the Lamb. Hindi nyo nga kailangan maging pastor para magpalayas ng demonyo. Again, in Mark chapter 16, verse 17 and 18, sabi ng salita ng Diyos, "These signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils." Good evening, Brother Mike o kapatid na Mike na Valeroso por Lucas. Mamaya, magdi-rebuke tayo sa bahay ninyo ha. I-cleanse natin yung bahay kahit nasa on-air tayo. So resist, rebuke the demons. Mga kapatid, walang demonyo ang hindi kayang palayasin. Kaya testimony ni Sister Jessica, nanonood sila ngayon from Candaba, Nanay Mami Teresa Tidlaw, sabi ng Espiritu pagdating namin sa bahay na, hindi nyo kami kaya. Aking ang kaluluwa niya. Sabi ko, hindi ikaw may-ari niyan. Si Jesus. So nirebuke namin yung masamang Espiritu. Malayo pa lang kami, papunta pa lang kami from Caloocan going to Pampanga. Nagpa-ready na ako ng baptismal tank. Praise God. Nung binaptize namin, biglang natulala si Sister Jessica. At nagulat siya. Kasi mula Friday, wala na po siya sa kanyang sarili. Yung tatlong espiritong palipat-lipat sa anak at maging sa kanya pong sarili ay tatlo, lumayas na. Pumunta sila sa kung ano-anong mga espirito, mga albularyo, pero hindi po siya napagaling. Yes, Sister Lisa, totoo yan. Kaya kailangan tayo palagi nag-rebuke, kahit sa mga pamilya natin, kapag may gawa ng kaaway, mag-rebuke, para hindi mapangyari ang kaaway. So again, number 2, rebuke the demons. Kapag naramdaman natin may atake ng kaaway sa buhay natin, sa family, sa church, sa ating mga pinagtatrabuhan, then we need to rebuke the devils. Well, as you grow in the Lord, God will allow you na ma-differentiate yung iba't ibang espiritu. So wala tayong time para ituro sa inyo ito kung sa mga demonyo because hindi naman siya ang ating paksa. Pero I am now teaching you to this word na tayo po'y may tagumpay laban sa kaaway natin, si Satanas. Okay? Kailangan marunong po tayong mag-rebuke, marunong tayong magpalayas ng masasamang espiritu, mga kapatid. Pangatlo, resist the adversary. Sabi po ng James chapter 4, bisahin ko po ito sa wiyang Tagalog. James chapter 4, verse number 7, ganito ang sabi ng talata. Amen. Pasakop na kayo sa Diyos, darapwat magsisasalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Resist the devil, and he will flee from you. Kaya sabi ko nga kanina, takot ba ang demonyo sa iyo? Ikaw ba ay kayang palayasin ng demonyo because he knows your spiritual life? Alam niyo, sabi ni Emmanuel Amos, nalalaman niya na ang Kristiyano ay with a strong relationship with God. Nakikita niya, Pastor Jerry, Sister Lisa, yung puso ng Kristiyano umaapoy. Yes. Yun ang nakikita ng mga albularyo pala pag tayo mga Kristiyano ay na-encounter nila. Ang nakita ni Emmanuel Amos, yung puso ng Kristiyano nagliliyab. Tapos, merong ang mga apoy na parang atom na umiikot sa ating katawan. Ganun tayo protektado ng Lord. Ngayon, kung hindi po nila nakikita yung apoy na yon, nakakakita siya, anghel sa harapan, anghel sa likod, anghel sa kaliwa, anghel sa kanan, at anghel na lilipad-lipad sa itaas. So, protektado tayong mga Kristiyano. Alam niyo mga kapatid, na-share ko sa inyo minsan, sa panahon natin ngayon, napakahilig ng mga lingkod ng Diyos na magkaroon ng bonggacious title. Anong ibig sabihin ng bonggacious title? Yung bang gusto nila ikapit yung sa kanilang pangalan, yung ang daming titles. Well, I am not against. Kung sa professional realm, sa professional field, okay lang ilagay mo na RN ka, registered nurse,
pharmacist ka, pero minsan, di ba, Pastor, atin-atin, minsan nakakatuwa yung ating mga lingkod ng Diyos PhD, DBD, Master of the Universe. Abay, lahat na yata, sa sobrang dami ng title, DBD, Master, Bachelor, yung tarpaulin natin, wala na yatang paglalagay sa dami ng title. Tapos yung Jesus Christ doon sa tarpaulin, ang liit-liit. Mga kabarid, hindi nyo dapat purihin masyado ang inyong pastor. Sapat nang siya'y mahalin, igalang, suportan. Pero yung, kailangan ba namin lagyan ng title ang aming mga sarili? Huwag naman. Ang dami na usong title sa mga pastor, no? Pastor Jerry, merong Father of Revival. So ano pala kami? Hindi kami Father of Revival. O merong nagpakilala, appointed Son of God. Ako, elected Son of God ako, Pastor Jerry. Ikaw, Pastor Jerry, elected Son of God ka because we are not appointed, we are adopted and we are elected. Children of God. Di ba? John 1:12. Meron pa akong nakikita sa Mindanao na hinihipan niya. Ano, sabi ko nga, nakakatakot ang panahon ito, mga kapatid. Kasi, Pastor Jerry, ang mga tao ngayon, humahanap ng kakaibang pastor. Ano yon? May napanood ako. Nangangaral, nagtatambling. Kaya mo yan, Pastor Jerry? Habang nangangaral ka, tumatambling. Meron niya, marami niya sa Africa. Uso ngayon, kailangan hipan ka. Meron ako yung balabal. Napanood, kailangan ba talaga yung balabal? Ginagaya niya si Elijah. Na yung balabal ay, mga kapatid, maraming mapamda yung espiritu. Sa lahat ng mga kapatiran, as long as si pastor nangangaral ng salita ng Diyos, kahit hindi nagliliyab ang mata niyan, hindi yan sumusuka ng ginto, lingkod pa rin ng Diyos yan. Huwag kayong maghanap ng mga bongacious na title, huwag kayong maghahanap ng mga bongacious na kailangan yung pastor namin yung tumatambling. Ay, huwag na. Baka hindi na kami makapangarap kung kami magtatambling ngayon, 50 na kami. Ha? Huwag kayong maghanap ng pastor ng UPC na yung balabal ay ika nga po, winasawa, wasiwas. Mga kabarid, maraming mapanglinlang na espiritu ngayon. Again, as long as the Holy Ghost is guiding your pastor, sapat na sa akin ang ganyang pastor. Mga apostolik, ingat kayo. Marami ngayong mga ganyang mga ngaral. Kwento ko lang mabilis. Nag-preach ako sa isang lugar sa Isabela and after kong mag-preach, merong isang tatay niyakap ako. Kaya kaming mga ginagamit ng Diyos, kaming mga pastor nyo, huwag nyo naman kaming masyadong papurihan. Okay lang na sabihin mong pogi kami, ha? Tanggap na namin yung kapugian, pero yung sabihin ang gwapo, ang galing-galing mo, ang galing mo mag-preach, sarili nyo na lang. Ipag-preach, pray nyo lang maging na yung ganong, kung magaling si pastor, for the glory of God. Pagkayakap niya sa akin, pastor, sabi niya, lingkod ka talaga ng Diyos. Ha? Nagulat ako. Sa isip-isip ko, matagal ko nang alam, lingkod ako ng Diyos. Hindi, pastor, kakaiba kang lingkod ng Diyos. Bakit? Kasi ikaw lang ang nakitaan ko. Kaya ikaw, pag inabsorb mo to, yayabang ka. Pastor, ikaw lang nakitaan ko nag-preach dito sa Isabela. Ano nakita mo? Pastor, nakita ko may 3 anghel na katabi mo. May anghel na nakahawak sa iyo, balikat, na nakagano sa balikat mo, kaliwat kanan. O tapos, yung nasa likod mo ang kakaiba. Bakit? Merong malaking mama na nakaputi. Hindi ko mamukaan kasi ang liwanag. Nakahawak sa balikat mo galing sa likod. O tapos patay. Nakita niya, Pastor Jerry, yung kamay ng nakita niya may pako. May pako. May pako. Asing pako. Di ba kung ako'y mayabang na ligo, si Jesus yun ah. Siguro ako lang ay yung naghahanap ng papuring pantao, Pastor Jerry. Labas ako sa UPC, halimbawa. Ipapakilala ko, Reverend Bishop Aldwin Gumba. The pastor with 3 angels. Wow, ang tindi. Ano kaya ginawa ko yun? Matagal na ako nawala sa Panginoon. The pastor with 3 angels. Ay, nakakatakot yan. Pero alam nyo, hindi ko po yan sineryoso. Hindi ko po yan ipinagmalaki, Pastor Jerry. Kasi lahat naman tayo may anghel ng Diyos. Hindi nyo lang nakikita. Hindi nyo lang nakikita. Ito lagi ko sinasabi sa mga pastor. Huwag kayong panghinayangan. Kung minsan pag Sunday, bakante yung mga upuan natin sa church. Alam nyo kung sino umuupo niyan? Mga anghel. Ayaw ko sa inyo. Ganun ang motivation ko, Pastor Jerry, mga pastor. Kung hindi man puno minsan ang church, okay lang. Kasi naniniwala ako ang nakaupo dyan, mga anghel. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi ako naniniwala, demonyo nakaupo dyan sa mga bakanting ang mga upuan. Ang nakaupo dyan, yung mga hindi nagsimbang kapatiran,
ang umupo dyan, mga anghel. Because remember, God inhabits the praises of His people. The angel of the Lord encampeth round about them that fears the Lord. Ang mga anghel ng Diyos, kasama natin pag nagsumasamba tayo. Kaya huwag kang malungkot kapag minsan hindi puno ang church. Hindi mo lang nakikita, puno ang church ng mga anghel na nagpupuri kasama mo sa Panginoon. So number 3, resist the devil. Ibig sabihin, kapag merong alam mong atake sa buhay mo, atake sa pamilya mo, atake sa church, hindi ka dapat manood lang, mag-rebuke ka. Makipagkaisa ka sa mga leader, mga prayer warrior, and rebuke the devil kung ano yung kalaban ng church. Kahirapan ba? Gossip ba? Paninirang puri ba? At kung ano-anong klaseng hindi magandang dapat ay nagaganap sa ating kalagitnaan. So resist the devil. Huwag tayong manood lang at panonorin natin nagwawagi ang diablo. Pang-apat, declare the victory of the cross. In Galatians chapter 3 verse 13, mga kapatid, ay sinabi ng salita ng Diyos na tayo'y nasumpa dahil sa kautusan. Pero dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinanggal ng Diyos ang lahat ng sumpa. In Galatians 3:13, the Bible said, sa sumpa ng kautusan, ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. In other words, yung sumpa na dapat sana tayo ang mag-absorb, si Jesus ang sumalubong ng lahat ng ito. Kaya lagi ko sinasabi, huwag kang magbabackslide. Because ngayong Kristiyano ka na, lahat ng sumpa, lahat ng karamdaman, lahat ng atake ng kaaway, sinasalag ni Jesus sa buhay mo. Pag nag-backslide ka, lahat ng protection ng Diyos, aalisin ng Diyos, parang baha na darating, dadaluyong sa buhay mo. Kaya huwag kang mag-backslide. Kahit nakakatisod yung nakikita mo, kahit marami kang hindi magandang nakikita, sa Diyos tayo tumingin. Hindi tayo naglilingkod sa tao, hindi tayo naglilingkod sa leader, naglilingkod tayo sa Diyos. Mga kabarid, so declare the victory of the cross. Alam nyo, grabe yung declaration ng Lord bago siya namatay. It is finished. It is finished. Yung salita na yun ay hindi simpleng declaration before siya po ay namatay bilang tao. Hello, Sister Roan Magsino, papalain kayo ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, ang krus ay place of death. But also the cross is a place of declaration na yung paghahari ng dyablo ay natapos na. Kaya nga, nung namatay si Kristo, mga kapatid, bilang tao, nahati yung makapal na kortina sa templo, yung manig, at yung mga patay ay nabuhay. So declare the victory of the cross. Always say, in Jesus' name, by the power of the cross, aming sinasaway ang mga sumpa. Review ko na ng konti, mga kapatid. Nung tayo po ay wala pa kay Kristo, dalawang curse ang ating pong nilalabanan. If you have heard, tinuro ko to sa Pure Gospel Friday edition last week. Generational curse and generational sickness. Pag sinabing generational curse, either karamdaman or sin. Kumbaga, nagtataka ka, lahat ng angkan mo, pare-pareho ng sakit, high blood. Yung nuno mo, puro high blood. Pagdating sa'yo, high blood. Pero magandang balita, when you were baptized, when you received the Holy Spirit, when you repented of your sin, kinat ng Lord yung curse. Kaya pwede kang hindi magkasakit na katulad ng ninuno mo. Pagagalingin ka ng Panginoon sa cancer. Pagagalingin ka ng Panginoon sa anumang karamdaman. Mga kapatid. Yung iba naman, curse. Hallelujah ng poverty. Lagi na lang kayong mahirap. Lagi na lang kayong lubog. Ngayong Kristiyano ka na, maniwala ka, you will be blessed by the Lord. Hindi ka na magiging kasing hirap ng mga kamag-anak mo. Through you, magsisimula ang pinagpalang anak ng Diyos. Kaya ako natutuwa ko when I visit churches at nakipag-fellowship, natutuwa ko dahil noong unang panahon, konti lang ang may sasakyan. Sabi nga ni Pastor Rumpad, ang may sasakyan lang ay yung si Pastor Rumpad lang. Tapos, malayo po niyang pinapark yung sasakyan niya kasi yung sasakyan niya ay minana pa niya sa missionary. Parang karo ng patay yung pahaba. Salamat sa Diyos. Tapos na ang panahon, Pastor Jerry, na ang binibili natin mga second hand, I am blessed. Pastor Jerry, pagpalain ka pa ng Panginoon. Ako ang isa sa unang nakasakay sa GMC. Tama ba, Pastor Jerry? GMC yung brand ng sasakyan mo. Pagpalain ka pa ng Panginoon. The Lord bless you. Amen. Again, ang pangalawa na ating napag-usapan, rebuke the demons. Pangatlo, resist the adversary. Pang-apat, declare
The victory of the cross. Lagi mong ipapaalala, nanalo na si Jesus sa krus sa iyo, demonyo. Karamdaman, nanalo na si Kristo Jesus sa krus. Karamdaman. Praise the Lord. Number 5, put on your spiritual armor. So, hindi ko na po yan i-elaborate. Alam niyo na yan. Ang baluti ng Panginoon ay tumutukoy sa iba't ibang spiritual na mga bagay na nilalagay natin sa ating katawan. Yung helmet of salvation. Diba? Yung sandal of the gospel of peace. Alam niyo ba yung paghayo? Offensive yan. Ayun, Morris Garage. Mga kabarid, sa lahat ng masipag umayo, hindi mo man ito nare-realize, but you are actually gaining ground sa territory ng diablo. Kaya pag umahayo ka, lumalabas ka sa church, lumalabas ka sa bahay mo, at pinapasok mo yung mga teritoryo ng demonyo, you are gaining ground. You are gaining ground for the Lord. Kaya, Pastor, ako'y nananalangin na lahat ng barangay sa lugar ng balayan mapasok ng Word of God. Yun ang prayer ko, lahat ng barangay magkaroon ng kapatiran. Galugarin nawa ng Diyos through you, lahat ng barangay ng balayan para masabi natin Jesus is the Lord of Balayan, Batangas. O, diba? Breastplate of righteousness, the belt of truth, shield of faith, hindi ko na po elaborate yan, sandal of the gospel of peace, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Kaya napakalaga sa ating buhay na tayong mga mananampalataya, before we go to war, balot na balot tayo ng spiritual armor na nanggagaling sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tayong mga churches na may daily prayer, ready na tayo sa pag-conquer ng territory para kay Lord. Ang hirap kayang maging mandirigma, kulang sa prayer, kulang sa fasting, hindi nga pala mapanalanginin. Kaya hindi ako magtataka, nanginginig ang demonyo dyan sa balayan, Pastor Jerry. Imagine, katulad sa amin, may prayer kayo sa gabi, may prayer din kami sa umaga. Meron kayong undernight, meron kaming overnight. Kami naman, ang undernight namin, Pastor Jerry, ang tawag namin, Dawn Watch. Para yung biblical yon, undernight ba yan? Ang Dawn Watch naman, every Saturday namin ginagawa yan. Ang overnight, once a month. Paano ba ginagawa pa sa Dawn Watch? Nasa sa inyo if you want to experience it. 4:30 ng madaling araw kami nag-start. Pupunta mga kapatiran sa church. And then typical, katulad ng overnight, may program kami, may testimony, may awitan, may word. Tapos luluhod kami bago sumikat ang araw. Ay, ang daming verses si Jesus Christ mababasa. Nanalangin siya bago sumikat ang araw. Doon ang galing yung principle ng Dawn Watch. So kami dito sa TMC, meron kaming Dawn Watch every Saturday. Once a month overnight, yung aming undernight, ginawa naming Dawn Watch. Okay? Kaya yung mga prayerful na simbahan, mga prayerful fastingful na church, good evening, Sister Maggie Hernandez, nagbakasyon na yung demonyo dyan sa lugar ninyo. Naubusan na ang diablo ng kanyang mga plano para pabagsakin tayo. Kaya tuloy lang, Pastor Jerry. Tandaan nyo, habang lumalago ang church, patindi ng patindi ang demonyo. Kung hindi tayo kinaya ng kapitan na demonyo, magpapadala ang Diyos. Ang diablo ng general na demonyo. Pero bakit tayo matatakot? Oh, hallelujah! Jesus is enough. Si Jesus ay sapat para sa ating tagumpay. Panganim, cancel the arguments that are against you. Alam niyo ba mga kapatid, mula pa ng pasimula, ang diablo ay sinisiraan na tayo sa Panginoon. Saan mababasa? Job chapter 2. Sabi ni Satanas kay Lord, kaya naman naglilingkod niya si Job kasi pinagpala mo. Tanggalin mo yung pagpapala. Galawin mo yung pamilya niyan. Hindi na yan maglilingkod sa iyo. Susumpain ka. Sabi ng Diyos, sige gawin mo. Pero yung buhay niya akin. Kaya huwag kayong magdadaka kung kayo po may mga pagsubok, pinagkatiwalaan kayo ng Diyos. Pumayag ang Diyos kay Satanas para hindi ka mapahiya, kundi para maluwalhati mo ang Diyos. Mga kabarit, cancel the arguments that are against you. Kaya huwag kayong magagalit, ang paninira sa demonyo talaga yan. Yan chismis sa demonyo talaga yan. Hindi yan sa Diyos. Dahil diablo, from the very beginning, maninira yan ang tao. Alright, in Colossians chapter 2, bilis ang oras, it's already 8 o'clock. In Colossians chapter 2, verse number 14, ay ganito ang mababasa natin. Sa Tagalog, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunang laban sa atin
na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Alam niyo ba lahat ng pwedeng ikapit na kahinaan ng dyablo, ginawa na yan ng dyablo sa atin. Lahat ng pwedeng panira ni Satanas, hallelujah, para sa'yo, ginawa na ng kaaway. Pero puri ng Diyos, the Lord God loves us so much. Ang Panginoon, mas kilala ka kesa sa mga demonyong ito. Kaya nga pag ako nakakarinig ng mga paninira, lagi ko sinasabi, itong mga naninira, hindi kayo kilala. Pero kung kilala mo kasi ang tao na yan, hindi ka magsasalita ng ganyan. Bakit? Kasi alam mo kung anong totoo at kung ano talaga siya. Again, mga kapatid, let us cancel the arguments that are against us. Lahat tayo kinakargaan ng mga maling impormasyon. Lahat tayo kinakargaan ng hindi mga tamang mga pagkakakilanlan. Si Pastor Jerry, ano yan eh, ganito yan. Hindi ko na isa-isahin. At ako as a pastor, wala akong interest makinig sa kahinaan ng kahit sinong pastor na aking kapatid. Pag nararamdaman ko pa kagad nasisirain ng sino man ang kapatid kong pastor, I tell them, stop. That is a man of God. Yes, he might not be perfect. Siguro nagkamali nga siya, pero hindi sapat yun para hindi natin siya mahalin. Tandaan niyan mga kapatid. Normal, sabi ko nga, normal na possible. Lahat tayo may mga hindi tamang kwento na narinig sa isa't isa sa atin. Pero ako iba. Kung makakarinig man ako, I stop, hindi ko pinapatapos. At sinasabi ko, kaibigan kong pastor yan, huwag mong ganyanin. Kung meron kang alam na kamalian yan, ipag-pray mo sa Diyos, huwag mo sabihin sa akin. Dahil hindi ako yung tamang tao sasaway sa Kanya. Sabi nga ng isang nabasa ko, pag may nakita kang kamalian sa iyong kapatid, tell directly to that person yung kanyang failure at kanyang offense. Dahil yung dalawa lang nagkakaalaman. Hindi yung buong barangay sasabihan natin. So mga kapatid, para maiwasan natin na nagkasamaan ng loob sa church, kung meron kang concern, may ugali kang hindi gusto kay kapatid, diretso, pwede ba magkapit tayo? Ayaw ko sumambulat ang aking puso. Meron akong offense, nakaka-open ka sister, pwede bang baguhin mo yan? O ganun lang, huwag yung makakaalam iba pang kapatiran sa inyong mga, that's gawain ng demonyo ang ganyan. So cancel the arguments that are against you. Sabi ko nga sa inyo, ang dyablo ay basurero. Ang dyablo ay basurero. Anong ibig sabihin? Ang dyablo, palagi niyang nilalagyan ng basura ang buhay ng tao. Pero salamat dumating si Jesus. Lahat ng basura, sinunog na ng Panginoon. Lahat ng basura, Kanya nang itinanim. Kanya na pong nilubog sa bautismo nang nabautismoan tayo. Meron akong preaching, Lord willing, ito yung aking ipipreach sa aming cell group Sunday. Washed by the water, washed by the blood. So sa mga taga-TMC, huwag kayong mawawala, magdala kayo ng bisita. Yan ang preaching ko, washed by the water, washed by the blood. Okay? Pang-pito, tapos na po ako. Apply the blood of Jesus Christ. Napaka-powerful ng dugo ni Jesus. Sabi ko nga, ang dugo ni Jesus, ang tanging dugo na buhay hanggang ngayon. Tayo, kapag yung dugo natin lumabas na sa ating mga ugat, patay na yan. O, sige, may trivia nga ako bago tayo matapos. Anong kulay talaga ng dugo? Trivia. Nasanay tayo pula, di ba? Sige, hintayin ko yung sagot nyo. Ano ang kulay ng dugo? Yung mga nag-aral ng sciences dito, alam niyo ang sagot. Sige, hulaan niyo muna. Guess, ano talaga ang kulay ng dugo? Sige nga, meron kasi nakano. May nakakaalam? 2 seconds na lang. 1, 2, okay. Sirit? Gusto niyo malaman kung ano talaga ang kulay ng dugo? Ang kulay ng dugo ay blue. Yes. Ang kulay ng dugo ay blue. Pero nagiging pula siya, mga kapatid. Pag siya'y lumabas na sa ating mga ugat, nahahalo yung oxygen, kaya nagiging pula. Ayan, alam niyo na yan ha. Science po ang tawag dyan. Hello, future evangelist, pastor, apostle, prophet, and teacher. Kamusta na kapatid na Obsuna Romer? Kamusta kayo dyan? Kaibigan ko po yan, si
Bible School graduating student, si kapatid na Obsuna Romero. Mga kapatid, the blood of Jesus is against the devil. The blood of Jesus is against sickness. The blood of Jesus is against poverty. The blood of Jesus is against weakness. The blood of Jesus is against all demon power, all demonic power na meron ng sanglibutan. And tonight, allow me to minister you in the Spirit. Yung nalalabi kong 5 minutes, pwede ba natin ito'y ating pong gagawin? Now, right now, kung saan kayo naroon, karamihan ba sa inyo nasa mga bahay-bahay nyo? So again, hindi ko alam kung ano ang inyong mga kalalagyan. Pero again, nangyayari sa inyo yung sinabi ko na parang may mga nawawalang gamit sa bahay ninyo, pero ilang araw nakikita, di umano may nagpaparamdam, mayroong parang mga nararanasan nyo, bigla ang parang may shadow sa likod nyo. Yes, ayan, si Sister Lisa po ay isang pharmacist, kaya alam po niya, tama yung science. Blue talaga pag nasa loob pa ng ugat. Pero pag nahaluan na po ng oxygen, nagiging pula siya. Ayan. Salamat, Sister Lisa, you are conforming it through the process of oxygenated. Di ba? Blue talaga ang kulay ng dugo. Sa loob, Pero pag lumabas na yan at nahaluan ng oxygen, nagiging red. Now, mga kapatid, right now, gawin natin by faith ang prayer ko ngayong gabi. Bago tayo mag-pray sa may sakit. Bago tayo mag-pray against poverty. Kung nasa bahay nyo kayo, mga kapatid, hawakan nyo yung bintana. Hawakan nyo po yung pintuan. Hindi ko kayo makikita kung ginagawa nyo. Pero please, if you are already at home, andyan yung mga member ng family nyo, pwede bang hawakan yung mga bintana, mga kasangkapan, mag-house cleansing tayo through an air. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus and by the blood of the Lamb, lahat ng tahanan ng mga kapatirang nag-join ngayong gabi ay aming nililinis ng banal mong dugo. The blood of Jesus be over that house, ilang floor man yan, ilang kwarto man yan, kasama yung mga CR, kasama yung dry room, kasama yung mga batalan, kasama yung compound, kasama yung mga kwarto. In the mighty name of Jesus of Nazareth, aming sinasaway ang mga espiritong posibleng nanahan through familiar spirits, through hallelujah, playful spirits o yung tinatawag nating mga double ganger. We come against you in the name of Jesus. Yung mga maligno, yung mga sasamang espiritu, mga kapre na nasa mga paligid ng aming mga tao, in the mighty name of Jesus, be cast out in Jesus Christ of Nazareth. Cast out right now lahat ng masasamang espiritu sa mga bahay na nakakaranas ngayon din na merong paglalaro, nawawalang gamit, pero ilang araw nakikita, we come against you. Kayong mga dumwende, kayong mga maligno, we cast you out in the mighty name of Jesus of Nazareth. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang aming mga tahanan ay maging lugar ng kapayapaan, lugar ng harmony, lugar ng pagkakaisa. We come against anumang gulo, we come against anumang atake ng kaaway sa buhay ng mga member, Lord, ang mga tatay, ang mga anak, ang mga asawa, mga apo, o sino mang nasa loob ng aming tahanan, nagre-release kami ng protection by the powerful blood. I release angels of warfare na bawat sulok ng mga bahay na yan. Ikatalalamasyandahi. Right now, nakakita ako ng vision ngayon habang nagpipray ako. I see a house. May nakita kong bahay ngayon na maraming puno, umalis ang masasamang espiritu. In the name of Jesus, cast out. In the name of Jesus, cast out. Hallelujah. Right now, kung may mga karamdaman sa inyo, please, kayo po ay ipatong yung kamay sa karamdaman mo o yung sa katabi mo. Si Sister Yolanda Balboa, let's pray. Complete healing all over the body po. May cyst siya sa kanyang right kidney. Right now, in the mighty name of Jesus of Nazareth, yung nakitang bukol sa right kidney niya, tutunawin mo, sasama sa ihi. Sasama sa pag-ihi. In the mighty name of Jesus, lusawin mo ang iba't ibang bukol na meron sa katawan ng iyong mga anak, Lord. May bukol sa lalamunan, may bukol sa ilalim ng kilikili, may bukol yung liver. Right now, in the mighty name of Jesus, may liver yung matres, mayroong cyst yung matres, mayroong cyst yung kanyang dibdib. In the mighty name of Jesus of Nazareth, cast out. Meron po dito nakikinig, may bukol dito sa iyong palad. Right now, God is performing a spiritual operation. Tinatanggal ng Diyos yung bukol sa iyong palad. Right now, meron na palaging masakit yung kanyang ulo. May headache ka na pabalik-balik in the name of Jesus. Nakakita ko ng parang punyal
na nasa utak. God is taking that part. Spiritual po tinutukoy ko. May nakita ko na may headache na parang mayroong punyal sa diablo at tinatanggal ng Diyos ngayon yan. Yung punyal na yon, in the mighty name of Jesus of Nazareth. Lord, we come against poverty. Panginoon, kung may nakikinig ngayong gabi, na tuloy-tuloy, na sunod-sunod ang kahirapan, sunod-sunod ang pagkawala ng mga pinaghirapang pagpapala, we come against the curse of poverty. We come against yung hirap ng buhay. Lahat ng mananampalatayang naglaligtas na at lahat ng mananampalatayang nagtatapat sa iyo, iparanas mo ang iyong dakilang kapangyarihan. Father, I ask you, lahat ng stronghold ng Balayan, Batangas, lahat ng barangay na meron ang Balayan, mapasok ng UPC Church, Balayan. Father God, in the name of Jesus, sige po, post your prayer request. In the mighty name of Jesus, complete healing para kay Brother Eddie Boy Cervantes, Lord, ano man ang kanyang karamdaman, again, right now, the blood of Jesus, amen, is touching your body, Brother Eddie Boy Cervantes, at inaalis yung pain, inaalis yung discomfort, be healed, and testify of the goodness of God in your life. Lord, lahat ng may buko, lahat ng may cancer, lahat ng may masakit na tenga, Panginoon, lahat ng hirap huminga, matagal ng ubo, matagal ng sipon, matagal ng struggle, parang lagi matigas ang paghinga. In the mighty name of Jesus, God is healing you. Meron nakikinig pag humihinga ka, parang may tumutusok sa dibdib mo, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. God is taking away that pain. Yes, Lord, si Brother John Riley Mamawa, God, thank you po sa kanyang kagalingan, mula sa kanyang mga sa kanyang mga tinamo niyang sugat. Lord, let your grace be manifested in your life. Lord, thank you for blessing UPC Balayan. Thank you for blessing Pastor Jerry and his family. Thank you for blessing all the brethren sa Balayan, maging din sa TMC Church, sa aming mga kapatiran, sa aming mga disciples, Lord. Let your blessing, Lord, kay Sister Lisa, bless mo po siya din sa lugar ng Najiran. Bless her life. Unspoken prayer request ni Sister Erlyn. Kanina pa lang, alam mo na po ang kanyang kailangan. Bless her. Give it. Answer it. Si Brother Ronaldo, kompletong kagalingan be upon them in the mighty name of Jesus of Nazareth. Lord, as you have promised, you will send great harvest and revival to all our churches. Kaya, Lord bless, great harvest para sa UPC Balayan at saka sa TMC. Ito aming dalangin, mahal naming Diyos na buhay, Panginoon namin Jesus. Now, right now, before I close this prayer, ngayon lang, habang nakatingin ako sa mga pangalan, someone is going to receive a financial miracle starting tonight. Kaya magbantay-bantay na kayo sa GCash, sa bank account ninyo. Pinasasabi ng banal na Diyos, merong financial miracle na mangyayari simula ngayong gabi. Merong nakikinig, hindi mo sinasabi yung bigat, pero marami kang bayarin, marami kang financial obligation. Maniwala ka ngayong gabi, God will send a miracle. I am not a prosperity preacher, brothers and sisters. I don't preach, hindi ako prosperity preacher, but I believe, kasama po na sinira ng Diyos yung kahirapan. I am not a prosperity preacher, but I believe pag anak ka ng Diyos, God will remember you. Alright, sabi ni Sister Jeline Aliera, okay, thank you. I say amen to that, Sister Jeline. I hope makasama ka namin minsan, Sister Jeline, sa ating pananambahan dito. I do believe kapatid siya ni Brother Aliera. So, amen. So, wala na po tayong oras, mga kapatid. Again, we have victory over Satan. Huwag po kayong magbigay ng puwang kay Satanas. Yes, lahat gagawin niya para mapabagsak ka, mapagkasala ka niya, para mahiya ka, makondem ka. At kapag nagawa ng kaaway yon, doon ka lang naman nawawala ng authority sa kanya. Pero sa lahat na nandito, if ever lang nagkasala ka, nagkamali ka, the love of God does not change. Kung ikaw ay nagkamali, bangon ka lang. Kung nakagawa ka ng kasalanan, balik ka sa Panginoon. Sa lahat ng nakikinig na, kayo po'y nanghina, na backslide kayo. It's time to step up. Starting this week, balik ka na sa church. Sabi ko nga sa iyo, ako sa akin pagtatapos, pag ikaw ay nakarating sa church, yan ay isa ng victory. Yan ay isa ng pananagumpay sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. So again, thank you UPC Balayan.
at sa lahat ng ating nakikinig. Tanggapin natin ang pagpapala ng ating pong dakilang Diyos. So again, binabati natin lahat ng ating mga kapatiran, Maggie, Sister Maggie, Hernandez, Sister Charity. So yun sila yung mga hindi ko pa nababati kanina. Alright, Sister Daisy, Kabanatan, Magsino. Alright, Sister Leona, Magsino. Alright, sige, batiin ko lang yung mga hindi ko nabati kanina. Alright, Sister Charity, hello. Alright, Sister Jeline Aliera, thank you. Sister Cervantes Sonia, ayan. Brother Joselito Dilag, ayan, pagpalain ng Dilag, ayan, pagpalain ka ng ating Panginoon. So again, mga kapatid, naway nakadagdag ng inyong authority ang pagkaalam. The devil is afraid of us. Bakit tayo matatakot? Kung ang diablo ay nilagay na ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Amen? So, Church ng Balayan, Church ng TMC, Church ng Apostolic, makinig po kayo. Kaya natin ang diablo. Kaya natin apakan ang ulo ng serpente. So, wala na po ting oras, mga kapatid. Again, thank you. Ayun, Sister Marigar Arguelles Dilag. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So again, Pastor, maraming salamat sa pagkakataon makapagbahagi ng kaalaman, karunungan, at wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Again, don't be afraid of the enemy. The devil should be the one who is afraid of us. So wala na pa tayong oras. Ito po ang lingkod ng Diyos, Pastor Alvin Gumba of UPC-TMC, na palaging nagsasabi, Jesus saves, heals, and bless because He cares. All curse, lahat ng sumpa, pinako na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat ang maranasan mo, pagpapala, mga pangako ng Diyos, because we are not cursed, but we are blessed. So again, magandang gabi sa inyong lahat. Pwede na tayong magapunan at pwede na tayong makabanding ang ating mga pamipamilya. See you po sa mga sumunod na mga pagkakataon na maging kabahagi po tayo sa paglago at pananagumpay. God bless you, Pastor Jerry and family and the leaders and the disciples ng UPC Balayan. Goodbye! Pagpalain po kayo. Good night everybody, rather.